Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay padala sa atin ng kaibigan na kaprobinsya rin dito sa South Cotabato. Espesyal po ito para sa akin kaya ang kwentong ito ay hindi ko siya hahaluan ng ibang kwento ng mga sender natin. Simulan na po natin. Maayong adlaw sa inyong tanan, ilabi na gyud sa imo boss Alex. Kumusta naman in taon ka? Dugay na gyud kitang wa nagkita-kita mga barkada. At sa lahat ng mga listener ng channel na ito, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mag-ingat po tayong lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mikmik. Pinanganak at lumaki sa probinsya ng South Cotabato. Huwag na lang po nating pag-usapan ang partikular na lokasyon ng pinangyarihan at karanasan namin tungkol sa kapitbahay na pinaghihinala ang aswang sa kadahilan ng magkapitbahay pa rin po kami hanggang sa ngayon. Bago po ang lahat, ay hayaan nyo muna akong ilarawan ang lokasyon sa baryo namin dito nang sa ganon ay ma-visualize ninyo ng maigi ang karanasan at ang kapaligiran namin. Sa pagsisikap ni nanay ay graduate po ako ng kursong Political Science at nagtatrabaho na po ako ngayon sa isang ahensya ng gobyerno dito sa bayan ng South Cotabato. Maraming salamat po sa iyo, nanay. Kung naririnig mo ang kwento ko ngayon, mahal na mahal ko po kayo. Araw-araw ay nagmumotor ako patungo sa opisina namin. Sa tansya ko, umaabot sa 20 hanggang 30 minutos ang pagmamaniho ko bago marating ang opisina o pinagtatrabahuan ko sapagkat sementado na po ang daan sa ngayon. Dati, ay mas mahabang oras pa nung mga panahong wala pang semento ang daanan namin sa lugar. Nasa paanan kami ng bundok nakatira kaya magubat pa ang paligid ng baryo namin. Dati ay mangilan-ngilan lamang ang pamilyang naninirahan dito kaya sobrang tahimik po ng lugar. Malapit rin ito sa baryo na kung saan, ayon pa sa matatanda doon, ay baryo ng mga aswang. Di kalaunan ay iba't ibang tao ang dumarayo dito para manirahan sa baryo namin. Isa na nga dito ang kapitbahay naming pinaghihinala ang aswang ng ilan naming kapitbahay dahil sa mga ikinikilos ng mga ito. Bunsong anak po ako at dalawa lang kami ni nanay sa bahay. Dahil sa nag-asawa na po at nakabukod na ang dalawa ko pang nakakatandang kapatid. At wala na rin si tatay kaya nung una ay talagang malungkot si nanay kapag aalis na ako dahil naiiwan na lang siyang mag-isa sa bahay namin. Lumipas ang ilang mga taon, nag-asawa na rin ako. Biniyayaan ng isang supling ngunit hindi ko po iniwan si nanay sa bahay. Hindi ko inisip na magbukod at nakikita ko ang kaligayahan sa kanya sa pag-aalaga niya ng apo niya. Di kalaunay, naghiwalay rin kami ng asawa ko dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Napag-usapan namin na kung pwede ay sa akin lang muna ang anak ko dahil sa malulungkot nga si nanay at mag-iisa na naman nito sa bahay namin. Pumayag naman ang nanay ng anak ko, kaya sa amin lumaki ang bata.
Paminsan-minsan ay kinukuha ang anak ko ng nanay niya, ngunit binabalik rin naman kaagad kinahapunan. Madaling araw pa lang ay gising na si nanay. Pero mas nauna siyang nagigising kaysa sa akin sapagkat 3:00 pa lang ay nagpapainit na siya ng tubig sa takuri doon sa dapugan namin sa labas ng bahay. Ginigising niya ako kapag mag-aalas 5 na nang makapaghanda na rin para sa aking trabaho. Kape, almusal, at saglit ng kwentuhan bago ako papasok ng trabaho. So eto na nga. Nakaugalian na ni nanay na gumising sa madaling araw. Simula noong lumipat doon ang isang dayo na kapitbahay, ay may kakaiba kaming naririnig tuwing gabi. Mga di pangkaraniwang tinig na nagmumula sa ibon sa gabi. Maririnig namin ito tuwing hating gabi, tapos nawawala pero babalik ang mga tinig na ito tuwing mag-aalas 3 o 4 na ng madaling araw. Sa isang linggo ay naririnig namin ito ng 2 beses o minsan 3 beses. Nagsimula ito nung naging kapitbahay namin ang isang pamilya at alay na tawagin na lang natin sa pangalang Dating. Sa di inaasahan ay may nasaksihan po si nanay. Isang madaling araw noon, mga 3:00, habang gumagawa ng apoy si nanay sa dapugan kasi ang dapugan po namin ay nasa labas na ng bahay at nakaharap ito sa likod kung saan naroon ang bahay ng kapitbahay namin. Habang hinihipan ni nanay ang baga, ay may naririnig siyang pagaspas ng malaking pakpak na dumaan ito sa taas ng bahay namin. Malakas po iyon na umabot ang mabahong hangin kay nanay. Napalingon si nanay sa taas at doon ay nakita niya ang malaking ibon na mabilis lumipad patungo sa bakuran ng kapitbahay namin. May ilaw naman sa poste sa daanan sa harap ng bahay namin. At ang liwanag nito ay umaabot sa bakuran ng kapitbahay namin. Ngunit di nga lang ganon kaliwanag. Ayon pa kay nanay, mabilis daw dumapo ang isang napakalaki at maitim na ibon na sa tingin niya ay wala daw itong mga paa. Biglaan ang pagkakadapo nito sa bakuran ng kapitbahay namin. Para bang pabagsak ang estilo niya sa pagdapo. Ilang sandali pa ay tumayo daw ito at naglakad ng mabilis papasok sa bahay nila. Si Aling Dating. Siya ang nakita ni nanay na nakahubot-hubad. Bago daw ito tuluyang pumasok ay nanatili pa ito sa pintuan habang palingon-lingon sa paligid. At ayon pa kay nanay, ay parang nakalingon rin daw ito sa direksyon niya. Si nanay naman sa mga sandaling iyon ay patay malilang na dire-diretso lang sa paghihip ng apoy na para bang wala siyang nakita. Ilang sandali lamang ay pumasok na si nanay sa bahay. Nagtataka ako sa kanya dahil sa sabay na kaming nagtitimpla ng kape. Dati-rati ay 3:00 pasado pa lang ay tapos na siyang magkape. Tinanong ko siya, "Nay, masama pa pakiramdam mo?" "Ay, hindi naman anak." Yun lang ang sagot niya nung una. Ilang araw ko na rin napapansin si nanay na hindi na siya 3:00 ng madaling araw gumigising. Yung 4:00 na, minsan ay lumiliwanag na. Di nagtagal, ay sinabi rin ni nanay ang dahilan kung bakit. Ayon pa sa kanya,
Natatakot na siyang gumising ng madaling araw dahil sa nakita niya sa kapitbahay namin na si Diding. Kinuwento ni nanay ang lahat ng nangyari, pati yung lumingon daw yung kapitbahay namin sa kinaroroonan niya. Ako naman ay sinabi ko sa kanya na abi ni Munay, dagan bayag istoryang nanggawas diya sa atong silingan na nakita daw na si Diding nga nahimong langgam. Ingon pod ni ating na nakita po daw niya na nga way sinina dito sa kalubihan sa ilang likod tungang gabi. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, alam mo nay, maraming sabi-sabi sa kapitbahay natin na nakita daw yan si Diding na naging ibon. Sabi rin ni ating na nakita rin daw niya yan sa niyugan sa likod nila na walang damit sa ating gabi. Si ating nga pala ay pinsan ko na kabilang kalye lang nakatira. Bago pa man nakita ni nanay si Diding ay kalat na pala ang chismis tungkol sa pagkatao nito sa baryo namin. Ang kapitbahay kasi naming ito ay hindi nakikipagkaibigan at ilag sa mga tao dito sa amin. Makikita mo lang sila na nagtatanim ng gulay pero ni minsan ay hindi ito nakikipaghalubilo sa mga tao sa baryo. Ni hindi mo sila makikita na nakikipagfiesta sa kapitbahay o nakikipag-celebrate ng mga birthday sa iba naming kapitbahay. Hindi naman sa panghuhusga nung una, ngunit sa nakita ni nanay ay masasabi kong totoo nga ang mga nagsilabasang chismis sa baryo namin. Simula nung nakita ni nanay si Diding ay gabi-gabi na kaming may naririnig ng mga pagaspas ng pakpak sa bakura namin. Minsan mga tinig ng tiktik at minsan naman ay mga huni ng pato. At sa tuwing naririnig namin ito ay siya rin ang pagtatahol ng mga aso namin at mga aso ng kapitbahay namin. Para bang nagsasagutan ng mga ito. Ilang buwan ang lumipas ay nagkasakit po si nanay. Pina-check up namin siya at naging okay naman nung una. Sabi ko nga, kung may albularyo lang sana sa lugar namin ay ipapatingin ko sana si nanay. Wala namang mawawala kung susubukan. Para sa akin kasi ay biglaan po ang pagkakasakit ni nanay kaya naisip ko rin na magpa-albularyo sana. Sa kasamang palad wala po kaming may alam na nanggagamot doon sa lugar namin. Ilang linggo pa ang lumipas ay nagkakasakit ulit si nanay. Sa pagkakataong ito ay bigla na lang lumala ang sakit niya. Dinala po namin agad si nanay sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na po niya kinaya. Namatay po si nanay sa gabing iyon nang hindi man lang kami nagkausap. Ni hindi niya nagawang hintayin muna ako sa aking pag-uwi galing trabaho. Mahal na mahal ko po si nanay at sobrang sakit na iniwan niya kami ng anak ko at kaming magkakapatid. Ganun pa man, ay dahan-dahan at pilit kong tinanggap ang mga nangyari. Nagpapasalamat rin ako sa mga kaibigan ko, boss. Alam mo na kung sino sila. Ilang buwan rin ang lumipas ngunit hanggang ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito ay umaapaw pa rin ang mga luha ko sa aking mga mata. Iniisip ko ang mga nangyari kung bakit sa isang iglap ay bigla na lamang nawala si nanay. Sa ngayon, alam kong okay na si nanay sa langit. Nananalangin ako sa Panginoon na sana lang ay hindi siya binigyan ng sakit ng taong minsan niyang nakita sa madaling araw. Na sana ay mali ang hinala ko. Tulad ng dati, magpasa hanggang ngayon, ay may nababalitaan pa rin kaming insidente ng pangangaswang sa baryo namin. Tulad ng pagkamatay ng ilang mga hayop ng kapitbahay. Kailan nga lang ay may lumabas sa TV sa South Central Mindanao
ang tungkol sa mga hayop ng residente na nilapa ng mga aswang. Ang lugar na iyon ay malapit lang sa baryo namin kung tutuusin. Ngunit, gaya nga ng sabi ko, ang lugar namin ay malapit sa baryong liblib na sinasabing baryo ng mga aswang. Kaya, hindi namin masasabi at walang matibay na pruweba kung sino-sino ang mga nangangaswang sa lugar. Maliban na lamang kung mahuhuli ang mga ito. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Medyo mahaba na po kasi. Maraming salamat at sana ay nagustuhan ninyo. Daghang salamat po nimo boss ug more power sa channel mo. Kahit papaano nailabas ko ang karanasan at damdamin ko sa pamamagitan ng programa mo. Ako po ulit ito, si Mikmik ng South Cotabato. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun po ang kwento ng kaibigan nating si Mikmik na nagmumula sa South Cotabato. Ayan. Salamat sa kwento mo bro. Send ka pa ng maraming kwento. Alam ko marami kayong karanasan dyan sa lugar ninyo. Ayan. At bago po natin lisanin ang kwentong ito, ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nagkukomento sa nakaraan nating video. Binabati ko po sina Crystal Yin, hi sir, wow, dugay-dugay sad ko gaulat sa imong storya. Ayan. Thank you Crystal Yin. Kay Anerlin, hindi gidya balanon nga akig ning Ilonggo ba kay baskin na buisit na habuyan pa ka Granada. Blion pa pakyate malakat siya puli Daw lang ulangaw lang bala. Ayan. Salamat sa iyo Anerlin. Kay Ray Suela, mas gusto ko ang mga kwento mo, mas katotohanan. Pero sa kabila kay Ninono, ayan, napaka-imposible na may mga super duper powers na sila. Ayan, may mga power tutorial pa. Si Pinono, okay din, parang pelikula ang dating kaya interesting pakinggan, pero mas gusto ko ang kwento mo, sir, simple at makatotohanan. Ayan. Thank you po sa iyo, Rayzuela. Ayan. Salamat no kasi na-appreciate nyo ang kwento ko. So, doon naman sa kabilang channel na sinasabi nyo ay the same na lang rin yan sila sa akin na nag-i-entertain. Kayo na ang bahala kung maniniwala kayo sa kanila o hindi. Ganun rin sa akin, maniniwala kayo sa akin o hindi. Anong mang panghusga natin sa iba, no? Para sa akin, mas importante pa rin yung respeto na hindi tayo makakapanakit ng ibang tao. Yun lang. So, ayan, maraming salamat uli sa iyo, Rayzuela. Masaya ako na na-appreciate nyo yung kwento natin. Kay Mark Kema, gagawin ko na siguro yung karanasan ko tungkol sa aswang. Ayan, sige po, hintayin po natin yun. Kay Mr. Lesta03, ayan, thank you po. Kay Grace Itichu, ayan. Hi, first time ko narinig ang pag-shoutout ng pangalan ko, Sir Alex. Hehehe, sa bagay, bago pa lang naman akong listener, pero halos naubos ko na ang mga uploads mo mula noon, syempre. Mula umaga ba naman hanggang very late ng gabi. Salamat always. Ayan, maraming salamat din po sa iyo. Grace P. Techu. Ayan, tama ba yun? So, ayan. Kay Lord Grat, present by. Kay Roda Rivera. Hi po, hi din po sa inyo. Kay Jelen Ligayada. Pa-shoutout po next video, Sir Yara Aquila Babala. Pangit po. Ayun. Yara Aquila. Ayan. From Jelen Ligayada. Kay Hubert Nukon. Kay Rodney John Litrato. Salamat sa magandang kwento. Kay Nadine Usman. Almost 12 a.m. na natapos. Ayan, boss. Di ko alam bakit tuwing nagbisaya ka, napapasmile ako. Kahit di ko maintindihan, parang ang cute sa pandinig. Ayan. Thank you po, Nadine Usman. Kay Pau Pau Ejok Salas. Kay Glenda Palmon. Ayan. Tagasilay City Hair. Ayan, Negros. Kay Archangel 5, new subscriber here. Ayan. Wow, nice story. I salute you, sir. God bless. Ayan, salamat po. Maraming salamat. Archangel 5. Ang ganda po ng pangalan nyo. Kay Ophelia Yasin, hi, na-miss ka namin.
Take care, thanks sa stories sa mga Muslim na katulad ko. Ramadan Karim, Kuluwan Tumbi Alf Khair. Ayan, Ophelia Yasin. Kay Muhammad Makarimbang. First, pa-shoutout naman po. Ayan. So, shoutout Muhammad Makarimbang. Kay Relly and Jasmine. Ayan, Relly and Jasmine. Kay Milagrosa Luke. Hello po sir. Napanood ko yung live nyo doon sa ngayon nyo. Ang ganda naman ng light nyo. Dito, tumira sa ganyang tahimik na lugar at ganda ng boses mo. God bless. Mila from Hong Kong. Ayan. Thank you po, Milagrosa Luke. Kay Sweet Lady Centino. Ayan. Nice story, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Kay Christopher Custudio. Good PM, sir. New subscriber po. Listening to your new stories video. Ayan. Thank you very much, Christopher Custudio. Kay Jmar Villarmino. Kay Orange Likers. Ayan. Sir Alex, pa-shoutout naman po. Silent listener. First time pa-shoutout. From Riyadh. OFW Riyadh. At kay Jiffy Suroy. Pa-shoutout din po. Thank you. Ayan. Jiffy Suroy. Ayan, from Orange Likers. Kay Strilita Salazar, ayan, hi, medyo matagal kang hindi nakapag-upload ng kwento. Akala ko naapektuhan ka sa mga bashers mo. Ayan, hindi naman po tayo naapektuhan, no? Sadyang busy lang, need din magtrabaho. Ayan, thank you po. Madam Strilita Salazar, kay Revilio Savi, maayong buntag sa imo, Sir Alex. Kumusta? Keep safe, pamati naman ko ng bag-umong kwento. Ayan, kay Jeffrey Bersabal, kay Jason Morales. Aswang kang pusa ka, hindi ka nagkurimao. Kay Legend Valrim, good morning idol, thank you. Nakapag-upload ka na ng new stories. Ayan. Kay Choco Sinde, salamat po. Kay Ging Cordova, kay Red Shi, kay Nena Bla, yay! Dili pa ko masyado late. Nice good sa mga stories ni mo dong. Calming kaayo the way pag na-rate ni mo. Ayan, thank you very much. Nena Black. Kay Maris Advincula, listening. Kay Pedro Tampos, kay Fema Lumungo. Boss, ang tagal mo di nagparamdam, boss. Ayan. Ito, nagpaparamdam na. Kay Philip Noel Ramos. Wow, maraming salamat. Kay Elmer Vergara. Kay Jeline Ligayada. Kay Pupin Siyang. Hello po sa lahat. Take care always po kayong lahat. Kay Dodski Santiago, baw ka nami, gid. Mamati sa mga kwento mo, Sir Pogi. At salamat din sa nagpadala ng kwento. Keep safe. Ayan. Dodski Santiago, kay Cleo Figuer. Maganda ang imong istorya next time. Pa-shoutout po sa taga Sugod, Southern Leyte. Ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan, Sugod, Southern Leyte. From Cleo Figuer. Kay Lloyd Rapas. Di rin maiwasan na di matakot kasi na-experience ko yan dati noong 16 years old ako, mabaliw-baliw ako sa takot. Takbo at dasal ang ginawa ko. Ayan. Thank you, Lloyd Rapas. Kay Idniel Busto. Kay Sian Kyle Kabansag. Salamat po sa kwento. Kala ko po, di na kayo magkwento. Kakamiss kasi. Ayan. Thank you, Sian Kyle Kabansag. Kay Hubert Newcon. Kay Michelle Prescott. Michelle Prescott. Hi, my crush. Silent listener from Cebu. Ayan. Crush mo pala ako. Ang ganda mo naman, Madam Michelle Prescott. Ayan, thank you very much. Kay Teresita Sayron, kay Chona Labrador. Morning, boss. Salamat kay nakatime naman ka kay busy git ko. Boss. Salamat sa storya. More power and God bless. Kay Shots Villalon. Salamat, boss Alex. Ganda ng kwento aside sa natuto din sa ibang language. Greetings sa'yo. Stay safe. Ayan, thank you din po. Shots Villalon. Kay Jasmine Santos. Good morning. Allowing morning, sir. Listening. God bless you po. Keep safe always. Pinuno ang ganda ng kwento. Ang tapang naman ng aswang. Maaligid sa kanila. Nagkamali po yata kayo. Hindi po kay Pinuno ang kwento. Nasa Southern Mindanao po kayo. Jasmine Santos. Ayan. Kay Nilan Ikanayaka, always listening po, Sir Alex. Keep safe and God bless. Kay Alvin Camaria, maraming salamat, idol. More power and subscribers to come. God bless, idol. Ayan. Thank you din po sa iyo, Alvin Camaria. At sa mga kapatid mo dyan, shout out sa inyo lahat. Kay Luna Luzada, hi, good morning, idol. Thanks sa update. Kay Fernando Kahulaw, ang galing mo talaga, Mr. Narrator. Excited to hear your stories palagi. Ayan, thank you po. Kay Grace Pitachu, kay Irina Fabulous. Ayan, listening from Box. Ayan. Kay Disturbed Spirit.
Suportahan nyo rin po ito, si Disturbed Spirit. Try nyo bisitahin yung kwento niya. Nakakatakot. Ayan. At kay Maria Fumuto ng Japan, Southern Mindanao. Listening with auntie and cousin po. Ayan. Keep safe to our family and God bless us po sa lahat. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? At kung may nakaligtaan man po tayo, ay pagpasensyahan nyo na po ako. Napakarami po kasing nagpapa-shoutout, pero ang problema ay nasa kabilang mga video po sila nagta-type, so mahihirapan po ako. Ayan. At sa lahat ng mga silent listener, welcome po kayo sa channel namin. Pumasok na po kayo sa Munting Kubo at pindutin nyo po ang subscribe button. Hit nyo na rin po ang notification bell nang sa ganun ay updated po kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Ulit, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang ibinibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.